Alam mo, Ramon, kapag hindi mo ginamit si Manoy, baka magtampo at hindi na sumaludo ikaw din. Kantyaw kay Ramon ang kasamahan niya sa trabaho na si Mang Eli. Napangiti na lang siya. Sanay na sa kantyaw ng mga kasamahan sa trabaho sa pabrika. Kung tutuusin, siya ang dapat magyaya sa mga ito dahil siya ang binata. Pero gastos na walang katuturan para sa kanya ang pagpunta sa Patay Sindi, ika nga. Naku, may pasok pa po ako bukas ng umaga. Sa susunod na lang po, Mang Eli. Sabi niya, nakangiti. Sigurado ka, boss? May mga bagong dating na chicks daw sariwa. Sabi ni Manitonio, kasamahan din nila sa trabaho. Palaging sinusundo ng asawa, pero nagagawa pa rin pumunta sa Pipitsuging Beer House malapit sa pabrika. Hindi na. Patuloy niyang tanggi. Wala siyang balak kumuha ng babae sa ganung paraan. Nagpaalam na rin ang dalawa. Quality Control Supervisor siya ng mga ito sa pabrika ng electronics. Tinapos niya ang trabaho at umuwi na rin, sakay ng lumang motorsiklo, pamana ng kanyang ama. Palitin na nga rin ang gulong pero makapaghihintay pa siguro kahit ilang buwan pa. Sa ngayon kasi, malaki-laki ang babayaran niya sa eskwelahan dahil sa graduation fees. 8:00 ng umaga ang klase niya. May exam siya bukas kaya kailangang mag-aral. Wala na siyang oras magluto kaya sa kantong papasok sa bahay, bumili na siya ng lutong kanin at ulam saka umuwi. Nang makapasok sa bahay, tumuloy siya sa kusina at isinali ng biniling pagkain sa plato. Habang kumakain, binubuklat niya ang isa niyang libro. Nang matapos ay hinugasan na niya ang mga pinagkainan. Bigla ay nakaramdam siya ng lungkot. Halos magtatatlong taon na nang pumanaw ang kanyang ama. Na-stroke ito at nagtagal ng 1 buwan sa ospital. 2 linggo sa ICU, pero binawian din ito ng buhay. Naging dahilan yon para mahinto siya sa pag-aaral. Nabaon siya sa utang dahil malaki ang kailangan niyang bayaran sa ospital. Ang kanyang ina naman ay matagal na silang inabando ng mag-ama. Sayang, pumanaw ang kanyang ama bago niya ito naiahon sa hirap. Hanggang ngayon, mabigat iyon sa kalooban niya. Pero naniniwala siyang sa lahat ng magiging tagumpay ay kasama niya ito. Silang dalawa ang nagtulong para doon. At heto, ilang buwan na lang ay magtatapos na siya. Kaunting tiis na lang. Naligo na siya. Pinagbuti ang pag-aaral. Nakatulog siyang malalim na ang gabi at kinabukasan ay maagang gumising at pumasok sa eskwelahan. Hindi siya ang pinakamatanda sa klase pero karaniwan ng mga kaklase niya ay nasa 21-22. Siya ay 27 na. Kahit nasa ganong edad, siya ay sinisilay-silayan ng mga babaeng mula sa iba't ibang kurso. Gwapo daw siya. Komentong noon pa niya naririnig kahit saan. Ang totoo ay kamukhang-kamukha niya ang kanyang amang matikas kahit noong bago ito pumanaw. Noong nabubuhay pa ito, sagana sila sa padalang ulam ng mga kapitbahay na may gusto rito. Pero wala itong ibang inisip kung hindi siya, ang mapagtapos siya. Hindi naging madali iyon para dito bilang isang construction worker. Kaya rin hindi siya nakapag-full load noon. At nang magkasakit ito, lalo nang nagkaroon ng delay ang kanyang pag-aaral. Pero ngayon, sigurado na ang pagtatapos niya. At pagkatapos ng board exams, harinawang makakuha siya ng isang magandang trabaho. Kaya sa ngayon ay wala munang babae. Sigurado siyang hindi siya mauubusan. Umandar ang mga buwan. Nakapagtapos siya ng walang seremonya dahil alam niyang hindi pa tapos ang laban. Nag-review siya para sa board ng tahimik. Walang pinagsasabihan. Pumapasok pa rin siya sa pabrika dahil literal siyang can't afford tumutok 100% sa board exam. Titirik ang mga mata niya sa gutom kung magre-resign siya sa trabaho. Pero pursigido siya sa pagre-review. Matapos ang board, ilang linggo siyang kabado. Ni hindi pa magawang mag-resign sa pabrika kahit kung tutuusin, pwede na siyang humanap ng mas maganda sanang trabaho. At nang araw na lumabas ang resulta ng board exams, napaluha siya nang mabasa ang pangalan sa listahan. Hindi lang basta nasa listahan, kung hindi nangunguna roon. Agad siyang nagtungo sa sementeryo, na para bang naghihintay lang doon ng balita ang kanyang ama. May pasok pa siya sa pabrika sa araw na yon. Pagpasok niya,
Dala na niya ang resignation letter. Parang may pakpakang mga paa niya. Sobrang saya niya. Hindi halos makapaniwala. Siya na ngayon si Engineer Ramoncito Vasquez. Ramon, mukhang iba ang ngiti natin ngayon Sakto, sahod. Ano, sumama ka na sa amin. Madaming bagong chicks nung nakaraan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tumango siya. Bakit hindi? Una't huli, pagbibigyan niya na si Mang Eli. Sige po, Mang Eli. Mukhang nagulantang ito. Gayon din ang iba pang miyembro ng grupo ng mga manong na mahilig sa babae. Nagkaisa ang mga itong ilibre siya bilang isa raw siyang first-timer. Mukhang nagsisimula na ang swerte sa buhay niya. Nakapagtapos, nakapasa at nanguna sa board, at malilibre pa ng good time. Harinawang magtuloy-tuloy na ang swerte. This is insanity. Gusto nang mag-back out ni Armida sa plano. Damay niya ang panlalamig ng mga palad. Binili niya sa isip ang kailangang gawin bilang bahagi ng initiation ng papasuking sorority. Kuna ng video ang sarili habang inaahitan sa maselang bahagi ang kung sinong estranghero. Para yun patunayan ang kanyang courage, resourcefulness, at creativity. Mga katangian ng lahat ng miyembro ng Theta Pi Society. Kung hindi lang sana niya kailangang maging miyembro ng sorority para sa isang propesor. Iyon kasi ang advisor ng grupo. Madaming naitutulong ang grupo sa mga nangangailangan, partikular sa mga kababaihan. Mula lang sa grupong iyon kumukuha ang propesor ng mga isasali sa focus group at iyon ang magpapasa ng study sa Senado para sa mga bagong batas na para sa kababaihan. At kailangan niyang makapasok sa grupo para sa grades at credentials. Her father insisted on it. Mabait ang propesora, pero ang leader ng Theta Pi ay hindi niya kasundo. Si Pauline. Dati niyang manliligaw ang current boyfriend nito. Nandun si Pauline para tiyaking hindi niya planted ang lalaking magbuboking sa kanya. May wig siya at makapal na makeup. Wala siyang balak makilala ng kung sinong estranghero. Nasa kotse siya. Hinihintay ang babae. Maya-maya ay nakita na niyang pumarada ang motorsiklo nito sa tapat ng kotse niya. Ibinaba niya ang bintana. "Are you ready, Armida?" Tanong nito. She was clearly enjoying this a bit too much. "Yes." Sagot niya kahit kabado. "Perfect. Malapit na dito ang pupuntahan natin. Nakausap ko yung may-ari ng Rosas ni Osang, yung beer house. Pumayag naman siya. Gusto niyang magreklamo pero hindi siya pinayagan ng Pride. Tumango na lang siya. Pinasunod siya ng babae dito. Maya-maya nga ay nasa tapat na sila ng isang napaka-cheap na beer house. Okay na rin. At least sigurado siyang walang maliligaw doon na kakilala niya. Nang makaparada siya ay sinenyesa na siya ni Pauline na sumunod dito. "You look nice." Komento ng babae nang ngumisi. Itinirik na lang niya ang mga mata. Bukod sa makapalang makeup na may katerno pang peking nunal sa ibabaw ng mga labi, wig na bob cut. Ang suot din niya ay hindi niya isusuot sa ordinaryong pagkakataon. Blouse na spaghetti straps, maong short shorts, at wedges na 2 inches ang taas. Siguro naman ay wala nang makakakilala sa kanya. Bago tuluyang pumasok sa Rosas ni Osang, kinapa niya ang bulsa. Nandoon ang R2 na baon niya. Gagamitin niya yon para mapatulog ang kung sino mang lalaki. Wala siyang balak na ilagay ang sarili sa alanganin. May dala rin siyang items na pang self-defense, bukod sa lahat ng kakailanganin niya para sa kanyang misyon. "Wait," sabi niya kay Pauline. "Are you backing out?" Nakakalokong tanong nito. "No, I just want to make sure someone will help me out in case of emergency." Itinuro nito ang isang van. Bumukas ang salamin niyon at kumaway mula sa loob ang iba pang kaibigan ni Pauline. Naniniwala naman siya na hindi papayag ang babaeng mapahamak siya ng tuluyan. Hindi naman ito tipong ganun. "I told my friends about this." Sabi niya para malaman ito sa kaliman. "Friends? You have those?" Sabi ng babae, nang iinis. Nagtimpi na lang siya. Alam niya naman na suplada ang dating niya sa mga tao. Lalo na at karaniwang may bodyguard siya. Sa katunayan ay tumakas lang siya sa mga iyon ngayong gabi.
Pero natural na may mga kaibigan siya. Madami sa katunayan. May tracker app siya at naka-on yun. If something happens to me, my father will kill you. Bantay niya sa babae. Deadma lang ito. Tumuloy na sa loob ng beer house. Sumunod siya rito. Ipinakilala siya ng babae sa may-ari. Si Aling Osang, mukhang laos na GRO. Nagyoyosi. Tinanggap niyo ng abot ni Pauline. Ito na raw ang bahala sa kanya. Kahit paano, nakampante si Armida. Mukhang planado naman ang lahat. So ang initiation ay hindi naman pala kapahamakan ng hatid. Hopefully. Oh, eto na si Hiyas. Sabi ni Aling Osang matapos tawagin ng isang GRO. Hiyas, ikaw na bahala dito kay... Vixen. Vix na lang po. Bigla niyang sambit. Wala siyang balak na magpakilala gamit ang totoong pangalan. Humalakhak si Aling Osang. Nagkasamid-samid. Anong Vix? Inhaler. Ikaw si Between ngayong gabi. Total makislap ka sa puti. Nako, kung totoo ka lang sana ang sarap mong ibenta. Hiyas, huwag mong pababayaan yan. Yan yung nabanggit ko kanina. Ako na pong bahala, Mama. Sabi ni Hiyas. Doon lang ako. Good luck. Itinuri ni Pauline ang upuan sa tabi ng kaha ni Aling Osang. Hindi na niya ito halos pinansin dahil nalalamig pa rin siya. Kahit ilang ulit na sinabi sa sarili na wala siyang dapat ikakaba. Simple lang ang gagawin niya. Paiinumin ng lalaki ng pampatulog. Kukunan ng video ang gagawin dito. Ipapadala iyon kay Pauline at umaasa siyang tapos na ang problema pagkatapos niyon. Ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ni Hiyas. Kabado. Akong bahala sa'yo. Hahanap tayo ng hindi manyak masyado. Good evening mga mahal. Good evening, darling. Bati ni Mang Ellie sa GRO na sumalubong sa grupo nila sa Osangs, ang beer house na paboritong puntahan ng mga kasamahan ni Ramon. Sino naman tong poging to? Ellie, my dear, parang gusto kong ito nang mag-table sa akin Napangiti si Ramon. Hindi niya sigurado kung ilang taon na ang GRO pero malamang na nasa 30 pataas. Kahit na makapalang makeup at madilim ang lugar, kita na ang senyales ng edad ng babae sa ilalim at gilid ng mga mata nito. Si Ramon yan, darling. Pakilala ni Mang Ellie. Ramon, ito si Mariposa. Suki namin to. Minsan nakakalibre kami ng halik. Humalakhak si Mariposa saka sila sinamahan papasok ng beer house. Amoy sigarilyo at mumurahing pabango ang lugar. Matindi rin ang amoy ng sisig at beer sa ere. Naku, eksaktong dating nyo. Madaming bago. Saka sana i-table mo ko, mahal. Hirit ni Mariposa kay Mang Ellie. Oo, pero mamaya na. Lakas mong uminom, darling Ang lakas ng tawa ng babae. Saka tumawag ng waiter na nag-abot sa kanila ng menu. Umorder lang sila ng beer. Ganun din ang lahat sa grupo. 5 sila. 2 lang silang walang asawa. Maya-maya ay nagsimula na ang floor show. May babaeng umakyat sa entablado at nagsimulang sumayaw to the tune of Luha by Aegis. Maya-maya pa ay nag-alis na iyon ng bra, saka naglulumiyad sa entablado. Hindi talaga gusto ni Ramon ang ganung show. Siguro mas gusto lang niya kung pribado. At hindi iyong napapatanong siya sa isip kung hindi ba niya sinasamantala ang pangangailangan ng babae. Baka napilitan lang dahil sa kahirapan. Pero bakit ba iyon ang nasa isip niya? Nandoon siya para mag-good time. Nararapat lang din naman siguro. Noon siya napatingin sa isang babaeng nakatayo ilang dipa mula sa kanila. Nakatingin ito sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Kumabog ang dibdib niya. Kahit malamlamang liwanag ay kita niya ang mukha nito. Maganda ang babae. Gandang hindi nababagay sa ganung lugar. Mukha itong mamahalin. Iyong tipo ng GRO na mas dapat yatang doon na mamasukan sa Quezon Ave. Nilapitan ito ni Mariposa, saka isinama sa kanilang mesa. Mga darling, bago namin. Sariwang-sariwa galing pa sa probinsya, si Between. Pakilala nito sa magandang babae. Ang ganda. Komento agad ni Mang Ellie. Magkano ilabas, darling?
Napansin ni Ramon na kabado si Between. Halata sa mukha nito. Baka nga totoong first time talaga dahil sabi na rin mismo yun ni Mariposa. Galing pa raw ng probinsya. Gayunman, alam niyang malaki din ang posibilidad na binobola lang sila ng babae. 3 kasamahan niya ang nag-agawan dito at hindi niya mapapayagan na sino man sa mga ito ang mag-uwi kay Between. Naaawa siya sa babae na hindi niya maintindihan. Tuloy, bigla niyang nasabi. Baka po pwedeng arbor ko na, Mang Eli. Mukhang nabigla ang mga kasamahan niya pero sa paglaon ay nagtawanan. Iba ka rin, bata ah. Siya sige, ikaw muna. Next time na kami. Parang tutol ang kalooban niyang magna-next time ang mga ito kay Between. Pero sa kanan niya iyon iisipin. Nagnegosasyon sila ni Mariposa. Si Between ay tahimik lang. 2,000 daw kasama na ang VIP room. 1 oras lang daw yon. Itinuro ng babae kung nasaan ang VIP room. Naroon din, sa bandang likod ng establishmento. Parang nakahiyaan niya namang doon dalhin si Between. At paano na kung pagkatapos ng 1 oras ay sumunod naman si Mang Eli? Magkano kung sa labas kami? Tanong niya. 3,000 3 hours. Kung susobra pa doon, kayo na mag-usap. Basta kay Madam Osang ang trikyaw. Walang pagdadalawang isip siyang naglabas ng 3,000. Pababawasan ang pambili niya ng bagong laptop pero wala siyang pakialam. Nagbayad na siya kay Mariposa. Lumapit siya sa mga kasama at nagpaalam na rin. Panay-kantsaw ng grupo sa kanya na ang tagal niyang nagpakipot mag-beer house pero wala pang 1 oras. Nag-uwi na agad siya ng babae. Hindi na kailangang malaman ng mga itong hindi niya kayang maisip na sino man sa mga ito ang makakasama ni Between. At hindi niya maunawaan kung bakit. Nilapitan silang muli ni Mariposa. Nagabot ito ng 1 bag kay Between. Siguro ay iyon ang gamit ng babae. Lumabas na sila sa beer house. Kinuha niya sa bouncer ang mga helmet na baon palagi, maging ang kanyang backpack. Ayos ka lang? Tanong niya sa babaeng parang kabado pa rin. Oo, darling. Sabi nito, hindi madulas sa labi ang huling salita. Napangiti siya. Ramon ang pangalan ko. Hindi mo ako kailangang tawaging darling. Okay. Tila wala sa loob nitong itinaas ang shoulder bag at kirip-kip sa dibdib. Kumbaga sa bata, parang niyakap ang unan para mapanatag ang kalooban. Parang kinakabahan ka. First time mo ba to? Hindi. Expert ako. Magaling ako. Kahit anong gusto mo gagawin ko. Hindi niya alam kung totoo. Baka sales talk. Pero para saan kung bayad na siya? Para sa tip? Siguro nga. Hindi na mahalaga. Naglakad sila patungo sa motor niya. Inabutan niya ito ng helmet na tila wala sa loob nitong tinanggap. Saka tumingin sa beer house. Pinagmamasdan niya ito. Makapalang make-up pero maganda talaga. Pero sabi nga palagi ni Mang Eli, lahat daw ng babae maganda sa dilim. Lalo na kung makapalang kolorete. Pero halata namang napakakinis ng babae. Ang bango pa. Bango na mamahalin. Ang una niyang planong iligtas ito ay nabago. Ligtas ito kina Mang Eli pero parang hindi ito ligtas sa kanya. Parang gusto niya talagang dalhin sa motel. Kumain ka na ba? Tanong niyang parang gago. Natorpe siya bigla. Kung si Mang Eli ang nakabili sa serbisyo ng babae, malamang kanina pa ito napipisil. Kung sa bagay, hindi naman siya ganong klaseng lalaki. Kahit pa nga parang natutukso siyang magpakamang Eli na. Sir, yes sir. Iyon na kasi ang sinasabi ng kanyang sundalo. Handang sumabak sa laban. Okay lang ako. Isinuot na ng babae ang helmet. Ganoon na rin ang ginawa niya at sumakay na sa motorsiklo. Umangkas na ito sa kanya. Okay lang ba sa'yo sa malapit? Tanong niya. Oo sige, okay lang. Pero ang dudungis ng mga motel sa malapit. Parang hindi niya trip. Ewan, naalog yata ang utak niya at bakit ayaw niyang dalhin ng babae sa mga yon. Saan niya gustong dalhin? Sa Shangri-La. Saan siya kukuha ng pang-check-in doon? Sa huli, sa isang sikat na motel chain na lang niya ito dinala. Garage room ang kinuha niya para malaki-laki. Ewan kung bakit siya nagpapa-impress sa babaeng malamang sa hindi.
Nakasubok na kahit sa VIP lang ng Osangs. Malamang din, napakadami ng gumamit ng VIP room ngayon. Bumaba na ang babae sa motorsiklo. Tumingin na naman sa paligid. Saka tila wala sa loob na inabot sa kanya ang helmet. Here you go. Sambit nitong nakatingin pa rin sa kalsada. Isinara ng motel crew ang pintuan ng garahe. Tumingin sa kanya ang babae. Nakatitig siya rito. Iba bigla ang kutob niya. Here you go lang ang sinabi nito pero hindi mapagkakaila na parang sanay ito sa wikang Ingles. Pero 3 salita lang yun, ano bang malay niya? Kahit sa looban nga, may ilang batang pala Ingles dahil sa YouTube. Baka mahilig din lang sa Cocomelon. Sa isip-isip niyang gustong matawa. Ibang buko ang ipapatikim ko sa'yo mamaya. Pilyo niyang naisa-isip kahit medyo napapahiya din. May nalalaman pa siyang ililigtas ito pero kung ano-ano naman ang plano niyang gawin. Nahawa na yata siya kina Mang Eli. Hayaan mo na. Bayad na rin naman. Pwede naman yan. Sa isip-isip niya nang mapasulyap sa legs nitong napakakinis. Susi, boss. Sabi ng crew, pinaalala rin kung hanggang ano oras sila doon. 6 hours lang ang kinuha niya pero baka ma-extend ng 12 para makatulog ng mahaba kung mapapagod sa laban. Tara. Sabi niya sa babae nang makalabas na ang crew. Tumango ito at nagpatiuna pataas ng hagdan. Nakasunod siya sa babae at ayaw man ay lalo nang nakadama ng init habang pinagmamasdan ang pang-upo nito. Noon lang siya nakadama ng ganong klaseng pakiramdam para sa isang babae. Sa dami ng nakakatipo sa kanya at lumalapit. Hindi iyon ang una niyang karanasan. At siguro kung loko lang siya, mas madami pa siyang naiuwi. Pero noon pa man, ang prioridad niya ay ang pag-aaral, hindi ang babae. Wala siyang malaking pera para sa date. Walang panahon para sa isang girlfriend na tiyak na maghahanap ng higit pa kaysa sa kaya niyang ibigay. Pero madali ang babae para sa kanya kung tutuusin. Kaya hindi niya alam kung bakit ganito ang nadarama niya para kay Bituin. Lihim na lang siyang napabundong hininga. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Ramon. Wala sa loob na inabot ni Armida ang menu. Hindi siya nagugutom pero kailangan niyang i-delay ang pangyayari. Bukod pa sa kailangan niyang ilagay ang gamot sa inumin ni Ramon. Tapsilog sa Coke Zero. Sabi niya na lang dahil parang naaawa rin siya kay Ramon. He was obviously, poor. Bakas iyon sa luma nitong damit, sapatos at motorsiklo. Patutulugin niya ito at gagawa ng hindi maganda. Iligal ang gagawin niya sa lalaki, alam niya yon. Pero ano ba ang choice niya kung hindi tiyaking hindi iyon matitrace sa kanya at hindi rin makikita ang mukha nilang dalawa ng lalaki. Tumawag na ito sa front desk at umorder. Kapareho na rin ang in-order niya ang in-order nito. May kasama pang pansit at leche flan. Hindi niya maiwasang tignan ng lalaki. Malaki itong tao. Siguro ay 6 feet ang taas. Maganda ang pangangatawan nito. Halatang sanay sa trabahong pisikal. Kung hindi man ay nagja-gym siguro. Kayumanggi ang balat nito. Pilipinong-Pilipino. Gwapo, malakas ang sex appeal, sa totoo lang. Magaling ka ba talaga? Biglang tanong nito. Nakangiti. Ang ganda ng ngipin. Perpekto ang ngiti. Oo naman. Sabi niya. Hindi na siya nakakadama ng takot. Siguro ay dahil malapit nang matapos ang kanyang misyon. Bukod sa parang hindi ang tipo ni Ramon ang mamimilit ng ayaw. Sa kung anong dahilan, ligtas ang pakiramdam niya sa piling ng lalaki. Siguro dahil hindi ito nagtatangkang mang-chancing. Kung naiba-iba ito, malamang kanina pa siya sinamantala. Pwede mo ba akong halikan? Sambit nito pero tumayo rin. Saglit lang babalikan kita. Tumuloy ito sa banyo at nakita niyang nagsipilyo. Siya naman ay kinapa ang taser sa bulsa. Wala siyang balak na may mangyari sa kanila ni Ramon, pero kailangan niyang gawin ang original plan. Nando na siya. Hindi niya sasayangin ng pagkakataon dahil ayaw niya nang ulitin to. Maya-maya ay nagbalik na ang lalaki. Ngumiti. Pwede ba yung request ko? Lumapit siya rito at tinagka nito sa pisngi. Ang lakas ng halakhak nito. Oh,
Akala ko ba magaling ka? Til yung tanong nito. Naunawaan naman niya agad ang ibig nitong sabihin. Mamaya na, hintayin muna natin ang food. Nagugutom kasi ako eh. Palusot na lang niya. Tumango lang ito. Dumating na rin ang order nila. Habang kinukuha ng lalaki ang tray mula sa waiter, lihim niyang inilabas ang R2 mula sa bag, saka inipit sa pagitan ng dalawang daliri. Hirap na hirap siyang maghanap ng pills na yon dahil iligal. Iyon ang gamit na pampatulog at pampakalimot. Ang karaniwang palihim na inilalagay sa inumin ng mga babae sa club na balak gawa ng masama. Naghanap pa siya ng kakilalang mahilig mag-party at mula sa dealer niyon, nagpabili siya ng R2. Ang sabi sa internet, maging ng mismong dealer, sanhi ng amnesia ang R2. Kaya nga yun ang gamit sa mga kaso kung saan pinagsasamantala ng babae ng kung sino sa party. Paggising kinabukasan ng biktima, wala na iyong maalala. Pero kalahating oras daw bago iyon umepekto. Nang ilapag na ni Ramon ang tray ng pagkain sa hapag ay sinalinan niya agad ng coke ang mga baso nila. Pasimple niyang hinulog sa baso nito ang maliit na tableta. Anong trabaho mo? Tanong niya para hindi ito mapatingin sa baso. Walang lasa at amoy ang gamot. Pero hindi pa tunaw bagaman wala pa raw 1 minuto kadalasan ay tunaw na yon. Sa Spectralink. Alam mo ba yun? Umiling siya. Ano yon? Factory ng electronics. Ikaw, patagal ka na ba dun sa Osangs? Hindi, pero galing ako sa ibang club. Pagsisinungaling niya, mas maganda nang maisip nitong ganoon ang tunay niyang trabaho. Para kung sakali man ay mahirapan itong i-trace siya at doon siya hanapin sa mga club. Nang mapansin niyang tunaw na ang gamot ay kumain na siya. Ganon din ang ginawa ng lalaki. First time mo bang magdala ng babae sa ganitong lugar? Tanong niyang bigla. Tumango ito. Hindi niya alam kung maniniwala siya, pero may nagsasabi sa kanyang totoo iyon. May asawa ka na ba? Tanong niya ulit. Wala. Bakit? Mukha ba akong may asawa? Hindi naman. So, saan ka nakatira? Tanong niya dahil sa stress. Hindi pa ito umiinom ng coke. May interview pala bago magsimula. Komento nitong nakangiti saka uminom ng coke. Para siyang nakahinga ng maluwag dahil nasaid nito ang laman ng baso. Saka nagsalin muli. Ngayon niya naisip ang isang malaking problema. Kalahating oras daw bago umepekto ang gamot. Ibig sabihin, sa loob ng kalahating oras ay kailangan niyang maaliw ang lalaki bago ito makatulog. Binagalan niya ang pagkain. Kung kinakailangang umorder pa siya ay gagawin niya. Sinabi nito kung saan ito nakatira. Nalungkot siya para sa lalaki nang malamang sa repressed area ito tumutuloy. At pagkatapos ay isasamantalahin pa niya. Nagbayad pa ito nang sa tingin niya ay malaking halaga para dito. Ang sagwa sa pakiramdam. Kahit isang bahagi ng isip niya ang nagsabing siguro deserve din ito. Bakit ito bumibili ng babae? Gayunman ay nanaigang kanyang habag para dito. Madalas ka ba sa Osangs? Tanong niya tuloy. Hindi niya maubos maisip kung bakit ito nagbabayad ng babae kung parang mahirap na nga ang buhay. First time. Napalabi siyang bigla. Maniwala ako sa'yo. Ngumiti ito. Oo nga, totoo. Dati kasi hindi ako sumasama dahil madaming gastusin. Pero nakatapos na ako kaya konting celebration baga. Napukaw ang interes niya. Talaga? So graduate ka na pala. Congratulations. Salamat. Ikaw, Munti ka na niyang sagutin ng tama ang tanong. Kung hindi niya naalala na nagpapanggap nga pala siya. Grade school lang natapos ko. talaga ba? Mukhang hindi ito naniniwala. Hindi mo kailangang magsinungaling. Bibigyan kita ng tip kahit ano pa. Oh, this was getting funny. Iniisip ng lalaki na nagpapanggap siyang nakakaawa dahil gusto niya ng tip. Magkano naman ang ibibigay mo sa akin? Tanong niya out of curiosity. Hindi niya kinaya ang 3,000 na ibinayad ng lalaki para siya mailabas sa Osangs. Ang baba pala ng halaga ng babae. Magkano ba ang kailangan mo? May pamilya ka ba? Nararamdaman niya na mabait na tao si Ramon, kaya siguro kampante siya rito. Aminado rin siyang habang tumatagal, lalo niyang napapansin ang kagwapuhan nito.
Hindi kasi niya agad nakita dahil madilim kanina. Bukod pa sa kupa sa mga damit nito na nagbigay ng impresyong hindi ito masyadong malinis. But he smelled clean. Walang pabango at mukhang galing sa trabaho pero malinis ang amoy. Hindi nakakadiri. Sa probinsya, ako lang ang lumuwas ng Maynila. Sagot niya, hiniram ang kwento ng isa nilang kasambahay. Nagtanong pa ang lalaki at lahat ay sinagot niya base sa kwento ni Ate Jonalyn. Nang matapos silang kumain ay nagtungo ito sa banyo. Narinig niya ang lagaslas ng tubig. Napatingin siya sa relo. 5 minuto na lang, babagsak na ang customer niya. Mabilis niyang pinadala ng message si Pauline, paging ang kanyang mga kaibigan. Maya-maya ay lumabas na ng banyo si Ramon, nakatapi ng tuwalya. Napalunok siya. Ang ganda talaga ng katawan nito. Kumuha ito ng gamit sa backpack, suklay at dio. Armida couldn't help but look. Sigurado siyang maaalala niya ang itsura ng lalaki saan man at kailanman. Naglakad ito patungo sa kama at naupo doon. Halika. Noon siya kinabahan. Bakit parang wala pa ring epekto ang gamot? Dito ka. Tinapik nito ang hita. Ibig sabihin ay kumandong siya rito. Nag-alangan siya hanggang sa maisip na bakit ba siya matatakot kung anumang sandali ay babagsak na ito. Tumalima siya sa gusto ng lalaki. Napasingap siya nang dumaan ang daliri nito sa kanyang mga labi. Saka siya banayad na hinagkan. Napatitig siya sa mga mata nito nang saglit na maghiwalay ang kanilang mga labi. Naunawaan niyang nawala pala sa pwesto ang wig niya mula sa pagkaplos nito doon. Hinigit nito iyon at tuluyan ng natanggal. Mumurahin ang wig. Props lang na nabili nga sa mall ng biglaan kanina. Hindi siya marunong gumamit noon. Isinuot lang niya. Agad humalagpos ang makapal niyang buhok. Bumagsak. She had long, curly, dark golden hair. Bakit tinago mo? Sambit nitong tila nag-aakusa. Saka siya muling hinagkan. Maingat siya nitong ibinaba sa kama. Saka muling naglapat ang mga labi nila. Hinigit nito pababa ang kanyang blouse. Saka isinunod ang kanyang bra. Bumaba ang mga labi nito sa kanyang dibdib. Biglang para siyang sinilaban. Isang anas ang kumawala sa mga labi niya. At bigla, ang bigat ng lalaki ay dumagan sa kanya. Natigagal siya, saka naunawaan na muntika na siyang nagpatangay kay Ramon. Kung hindi umepekto ang gamot, ano pa kaya ang nangyari? Oh my God! Sambit niya, saka itinaob ang lalaki kahit hirap na hirap dahil sa bigat nito. Tumayo siya. Hayo nito sa kama. Hubad na ang tuwalya at nakalantad ang katawan. At ang bahagi nitong kailangan niyang kunan ng video ay may reaksyon pa. He was huge. Naitakip niya ang mga kamay sa bibig. Saka naalala ang kailangang gawin. At napansin ding nakalabas pa ang isang dibdib niya. Agad niyang itinaas ang bra at blouse. Saka nag-set up ng camera. At nang masigurong tama ang anggulo para hindi makita ang kanyang muka, gayon din ang muka ni Ramon, ay nagsimula na siya sa misyon. Inilabas niya ang pang-ahit, nagsuot ng gloves, saka hinawakan ang maselang bahagi ng katawan ng lalaki. Pero dahil unti-unti na iyong lumiliit, natakot siyang mahiwa ang lalaki kaya ginawa niyang isang ideyang pumasok sa isip. Itinaas baba niya ang kamay doon hanggang sa maging fully alive, alert, awake, enthusiastic. Sa kanya iyon mabilis na inahitan. Inilagay na niya sa isang maliit na plastic bag ang mga buhok, saka isinilidi iyon sa kanyang bag, kasama ng gloves. Saka hinagip ang phone at inilagay din sa bag. Kinumutan niya ang lalaki, nilagyan ng unan sa ulo, saka nagmamadali ng isinukbit ang bag. Malakas pa rin ang tibok ng puso. Paalis na siya nang muling mapatingin kay Ramon. Ewan, parang naaawa siya rito na hindi niya maipaliwanag. The feeling did not make any sense but she felt it anyway. Meron siyang cash sa wallet. Ni hindi niya binilang kung magkano. Basta niya kinuha at iniwan sa mesa. Umalis na siya. Mission accomplished. Hindi na niya makikita pang muli si Ramon. Kapag nalaman ng kahit na sino ito, bukod sa pwede siyang makasuhan, sigurado ring mamamantsa ng image hindi lang niya,
kung hindi maging ng kanyang ama, and that simply was not acceptable. The whole world need not know that Armida Almazan, the only daughter of Governor Arnulfo Almazan, granddaughter of Senator Armando Almazan, and great-granddaughter of President Antonio Almazan, shaved the pubic region of a random stranger one fateful night. After 10 years, mabibilis ang paghakbang ni Armida pataas ng hagdan ng bahay habang nakasunod ang kanyang sekretarya. Siksik ang kanyang schedule sa araw na yon. Araw-araw naman. Nakakapagod. Aminado siyang ginusto niyang pasukin ng public service noon, pero narealize niyang ang dahilan lang ay ang kanyang ama at lolo. Gusto niyang paluguran ng mga ito, pero hindi na siya masaya sa propesyon. Pakiramdam niya ay mas magiging malaya siya sa personal na buhay kung tutulong siyang hindi kaakibat ang isang lehitimong pwesto sa bayan. Huling term na niya bilang mayor at nauunawaan naman siya ng kanyang ama. And so finally, she was going to meet Engineer Sito. Ilang ulit siyang nagkansela ng meeting dito dahil sa dami ng kailangang gawin. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya pwedeng hindi sumipot. Ang engineer na ang pinapunta niya sa Marahuyo, partikular sa Barrio Matahom, sa bahay niya doon. 4 years old na ang bahay, at sa unang tagbagyo ay nasalanta agad. Para hindi tuluyang masira ang istruktura ay pinaremedyohan niya lang muna. Pinaasikaso niya iyon sa isa niyang kakilala. Sadly, tuwing sasapit ang tag-ulan, pagbalik niya sa bahay ay mayroong tulo, may sira, at para bang hindi na magagawa kahit kailan. Kahit na matitinong contractors naman ang nakukuha niya. Kailangang this week ma-reschedule ang meeting. Malapit na ang pasukan ng mga bata. We need new nanay leaders in a few barangays. Sabi niya kay Danica. Panayang note ng sekretarya niya hanggang sa makarating na sila sa loob ng bahay. May katiwala siya roon, si Manang Trudes. Si Engineer Sito naman ay rekomendado lang sa kanya ng isang kaibigan. Nagpunta siya sa bahay ng congressman at napansin ay isang estilo nila. Binigay nito sa kanya ang pangalan ng team na kinuha nito. Ang head daw niyon ay si Engineer Sito na napakagaling. Hindi raw ito mapapahiya dahil madami nang na-refer sa inhenyero. Last try naman para sa kanya. Para kasing isinumpa talaga ang bahay na yon. Hindi makita-kita kung ano ang sira. Nagmamadali na siyang magawa iyon dahil gusto niyang umalis sa bahay nila ng papa niya. Hindi niya kasundo ang girlfriend nitong madalas na naroon. Lalong hindi niya kinakaya kapag tatawagan siya ng mami niya para magtanong, kasabay ng pamiminta sa papa niya. Kukuha na lang daw ng ipapalit dito, yun pang mukhang burara sa bahay. Nakausap daw nito ang kasambahay and so on and so forth. Sa madaling sabi, nalagay siya sa pagitan ng dalawa. Malaki ang water damage sa home office niya doon kaya sinabi niya sa katiwala na sa komedor na lang i-entertain si Engineer Sito. Nando na ang lalaki. Sa katunayan ay kanina pa raw. Nakapag-inspeksyon na raw, sabi ng katiwala. Nang makapasok sa bahay ay tutuloy na sana siya sa komedor. Pero natigilan nang makita sa sala ang isang malaking lalaki. Hawak ang isang framed picture niya. Pinagmamasdan yon. Siguro ay naramdaman siya nito kaya nagtaas ng tingin sa kanya. At biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa dinami-dami ng mga mukhang dumagdag sa record ng isip niya sa nakalipas na 10 taon, hindi pa rin niya maaaring malimutan ang gwapong mukhang yun. Ramon, sambit niya sa isip. Ngumiti ito. Ibinaba ang frame saka naglakad palapit. Inilahad nito ang kamay. Good afternoon, Mayor Almazan. Ramoncito Vasquez. Pakilala nito sa sarili. Inabot sa kanya ang kamay. Hindi niya alam kung bakit hindi niya agad matanggap ang palad nito. Hindi pa niya marirealize ang pagkatigagal sa mukha ng lalaki kung hindi tumikhim si Danica. Agad niyang inabot ang kamay ni Ramon. Nang maglapat ang mga balat nila ay parang may kuryenteng gumapang sa kanyang katawan. Ilang ulit na ba niyang naalala ang lalaki? Napakadami na. At noong una, ginusto pa niya itong hanapin sana dahil nakonsensya siyang talaga. Hindi man nakita ang mukha nila sa video na pinaiksi niya para ipasa kay Pauline, masama pa rin ang ginawa niya rito. Kung sa babae yun nangyari, siguradong malaking issue.
Hindi siya pinatulog ng kanyang konsensya, pero kalaunan ay nanaigang kanyang isip. Bakit niya isusugal na makilala ng lalaki at makasuhan? Isa iyong pagkakamali. Ginawa na niya at hindi na mababawi pa. Good afternoon. Anyang nilagpasan na ito at baka makilala pa siya. Pero hindi kaya at nakilala na siya? Bakit tinitignan ang larawan niya? Hindi niya maunawaan kung bakit ang lakas ng kaba niya. Kahit makilala pa siya nito, ano ang magagawa ng lalaki? Idedemanda siya? Nasaan ang ebidensya nito? Isa pa, kailangan niyang tandaan na ang pinainom niya rito ay nakakapagdulot ng amnesia. Malamang nawala na itong naaalala sa gabing yon. Sa isang banda, masaya rin siyang makitang maayos ang kalagayan nito at mukhang tagumpay na sa buhay. Malayong malayo na ang itsura nito sa dati kung porma ang pag-uusapan. Hindi na kupas ang damit nito. Hindi na luma ang sapatos. Meron din itong simpleng relong suot. And his face? That gorgeous face. Still gorgeous. Maybe even more so. Nang makarating sa komedor ay pasimple siyang sumulyap sa kamay ng lalaki. No ring. No tan line. I'm sorry if I'm late, engineer. Please, ma'am. Call me Ramon. Tumango siya. Nailang. Bakit Sito ang pakilala nito sa iba, pero Ramon ang sa kanya? Pero baka nagkataon lang. Please sit down, Ramon. Itinuro niya ang katapat na upuan ng malapad na dining table. Sa tabi niya naupo si Danica. Tumalima si Ramon. Naiilang siya rito dahil hindi ito naiilang sa kanya. Masyado lang siyang guilty kaya ganoon ang nararamdaman niya. Nag-inspect ka na raw, Ramon? Tanong niya, naibalik na ang composure. Yes, ma'am. Sinilip ko rin ang kisame. Kailangan nating i-roof. May problema rin sa plumbing, palagay ko. May mga kailangang baklasin para malaman natin kung ano-ano pa ang problema. Medyo malaki-laking gawaan. Sa wakas, isang engineer na hindi sinabing madali lang ang lahat at pagkatapos ay sira din ang trabaho. Nakita na niya ang mga bahay na ginawa ng team ni Ramon. Bukod sa personal na nabisita ang bahay ng kaibigan niya. Gayunman ay hindi siya nakatiis. Tinanong niya ang credentials nito. If you don't mind, Ramon, how long have you been building? Paano ka nagsimula? Aminado siyang gusto niyang alamin kung ano ang tinakbo ng buhay nito sa nakaraang mga taon. Kung paanong mula sa Ramon sa Osangs ay heto na ito ngayon. Nag-abroad ako nang makapasa sa board. 3 taon ako sa UAE hanggang sa makaipon ng puhunan. Basic equipment lang. Magre-renta na lang ng malalaking gamit sa simula. Ang una kong plano, small time lang habang nag-aaral. Architecture naman. Ang una kong projects sa mga maliliit na bahay sa mga subdivision lang. Ako lang at mga tauhan. Minsan nagkataong bumagyo ng malakas. Ako ang napatawag sa bahay ni Congressman Morales. Remedyo lang sana hanggang sa malibre yung regular niyang gumagawa. Pero sumugal siya sa akin at natuwa naman sa trabaho ko. May balak pala siyang ipagawang mga building. Kinausap ako. May kakilala akong magaling na architect. Ginawa namin yung project na yun. Mula doon, madami na siyang nirekomenda sa akin. Word of mouth lang talaga nung una. Nagsunod-sunod na ang projects hanggang ito na nga. So you're an architect now as well? Tumango ito. Armida was fascinated. Mayroong kung ano sa gawin ng pananalita nitong masarap pagmasdan. Siguro ay ang tahimik nitong kumpiyansa. Ang kasimplihan ng pahayag nito na para bang sinuwerte lang ito sa lahat ng nangyari at hindi dahil mahusay ito. She could look at his face for hours. Parang masarap ipatong ang kanyang ulo sa kamay at pagmasdan ito. Ma'am? Parang mula sa malayo ang tinig ni Danica. Nakatingin pa rin siya kay Ramon nang umiti. Bahagyang itinuro si Danica kaya napaigtad siyang bigla. What? Baling niya sa sekretarya. Bahagya itong umuwi. Kukuha po ako ng may inom, ma'am. Oh, of course. Where are my manners? Ramon, what would you like to drink? Nakangiti pa rin si Ramon nang magsalita. Kahit ano. Danica, you take care of the drinks and you know what else. Sabi niya na lang dahil parang nablangko ang isip niya. Tumango lang ang babae saka sila iniwan ni Ramon sa mesa. Napapahiya siya sa lalaki pero natuto na siyang sumalubong ng tingin sa lahat bilang alkalde. Pero bakit hindi niya magawang tumingin sa mga mata ni Ramon? So,
Sambit niyang nagbaba ng tingin. When can I see the plan? Pag-usapan muna natin lahat ng gusto mong mangyari. Mabuti na lang at meron na siyang nakahandang inspiration para sa look ng bahay. Pero meron din siyang gustong idagdag. Halika, ipapakita ko sa'yo. Sabi niyang tumayo na. Sumama ang lalaki sa kanya. Nang makatabi niya ito pataas ng hagdan ay magaan itong umalalay sa kanyang siko. Siguro dahil napansin na mataas ang takong niya. At sa totoo lang, medyo may pag-ika na siya dahil kanina pa niya suot yun. Lalo na siyang kinabahan. Kahit halatang nagpapaka-gentleman lang naman ang lalaki. I'm sorry, I need to take my shoes off. Sabi na lang niya. Sa landing bago ang isa pang flight ng mababang hagdanan ay nagpasya siyang hubarin na lang ang sapatos. Tinangkay niyang alisin ang kanan gamit ang kaliwang paa. Itinulak iyon pahubad pero ayaw maalis. Inalalayan siya ni Ramon pero siguro ay lumapad na ang paa niya. Ipinatong nito ang mga kamay niya sa balikat nito. Saka ito naupong patiyad sa harapan niya para hubarin ang kanyang mga sapatos. Napasinghap siya dahil tila bababasaging kristal ang mga paa niya nang hubarin nito ang sapingis sa paa. Ang kaliwang paa niya ay minasahe pa nito, saka isinunod ang kabila. Tulala na siya sa puntong yon. Ayos na? Nakatingala nitong tanong. Kita ang Adam's apple sa malinis na leeg. Nakangiti sa kanya. Yes. Speechless siya. Hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Sasawayin ba niya ito kahit huli na? Pagsasabihan? Pasasalamatan? Ano? Nasaan ang tinig niya? Bakit biglang parang napaka-intimate na hinawakan nito ang kanyang paa? Noon biglang nag-ring ang phone niya. Mahina ang tunog. Mula sa malayo. Sa komedor. Sa 3 tao lang iyon nagre-ring ng malakas. Sa kanyang mama, papa, at boyfriend. Oh yes, indeed, she had one. Although she was behaving like she was single. Ang totoo kasi ay balak na rin naman niyang makipaghiwalay sa lalaki. Pero hindi niya magawa-gawa dahil busy sila pareho. Imagine that. Ang mapospone ng breakup sa sobrang pagkaabala. Ang dahilan ng breakup, tulad ng dahilan ng 2 pang nauna kay Senator Felix Villamin. Alam niyang wala nang pupuntahan pa ang kanilang relasyon. Ang inisyal niyang atraksyon sa katalinuhan nito ay hindi nagpatuloy sa kung ano pa. Bukod pa roon, nang machismis na may iba itong babae ay hindi man lang siya nasaktan. Bihira naman silang magkita dahil nasa Manila ito, nasa Marahuyo siya. Hindi rin siya makadama ng malalim na physical attraction para sa senador, kahit hindi naman ito pangit kung tutuusin. Maybe not the best looking guy but he was not ugly. Pero wala. Kahit man lang sana katiting na physical attraction na nadarama niya para kay Ramon ngayon ay madama niya sa senador, okay na. Pero wala. Wala sa kalingkingan. Tumayo na si Ramon. Nagtama ang kanilang mga mata. Napasinghap siya nang tumaas sa kanyang pisngi ang likod ng mga daliri nito para damhin yon. Isang mahinang piyak lang ang kumawala sa kanyang mga labi. Parang sa kuting na hindi alam kung nasasabik o nag-aalala. Sa tingin ko, naalala mo pa ako. Sambit nitong ngumiti ng bahagya. Ha? Madaya ka. Iniwan mo ako basta. Lumapad ang pagkakangiti nito. Matagal ko nang naitatanong kung bakit ganun ang ginawa mo sa akin. At kung bakit nag-iwan ka ng pera. Nakikita na kita sa social media at nakilala na kita. Pero hindi ako sigurado. Makapal kasi ang makeup mo nung gabing yun. Pero ngayon, sigurado na ako. Ha? Ano bang sinasabi mo? Nagpanik siya at napasinghap nang lumapit ang gwapo nitong mukha sa bandang tenga niya. Makikilala at makikilala kita. Basta talapit ako sa'yo ng ganito. I will never forget the fragrance that I'm sure belongs only to you. Between. Nanlaki ang mga mata niya, pero kasabay niyon ay isang payapang pakiramdam ang kumalat sa kanyang puso. Isang init ng kapanatagang hindi niya alam na hinahanap niya pala. At marahil hindi niya malalaman bago ang sandaling iyon kung paano makakamit. Tila baliwala naman sa lalaki ang ginawa niya rito, may ilang taon na ang nakakaraan. Pero hindi siya aamin. Hiyang-hiya siya. I don't know what you're saying. Anong bituin? Okay ka lang, engineer? Pinagpawisan siya ng malamig. Mabilis siyang lumayo dito. Dama ang pagtulo ng pawis mula sa sentido. Siyempre kung masisiguro nitong siya si bituin,
Malalaman nitong inahitan niya ito. OMG. Would you mind keeping your distance, engineer? I have a boyfriend. Anyang naglakad palayo dito, nakayapak, at tumuloy sa ikalawang palapag. Pero sa pagkatuliro ay nakalagpas siya sa silid na sadya. Pero wala siyang balak umamin. Pumihit na lang siya at binuksan ang pinto ng silid. Dito pinakamalaki ang water damage. Anyway, gusto ko sanang ipa-extend para may balcony. Nasa folder lahat ng detalye. My secretary will email you the same images as well. Tumuloy siya sa banyo. Nakataas ang noo. I would like this to be bigger as well. Gusto ko rin i-occupy na lang ang katabing kwarto para maging walk-in closet. Nagdadalawang loob siya kung kukunin pa si Ramon pero ilang taon na siyang naghahanap ng mahusay na engineer. Lahat ng nakuha niya palpak. Nanaigang kagustuhan niyang makalipat sa lalong madaling panahon. Lalo na at naalala niya ang bagong girlfriend ng kanyang ama. Pumihit siya at halos bumangga sa dibdib ni Ramon. Muling nagtama ang mga mata nila. Pero siya ang nag-iwas ng tingin at bumalik na sa komedor. Walang tao doon pero may nakasilbi ng inumin at sandwiches. Naupo siya sa pwesto kanina. Paglingon ay nakita niyang nakatayo ilang dipa mula sa kanya si Ramon. Bitbit ang sapatos niyang naiwan niya nga pala sa landing. Oh, I forgot, sabi niya. Ngumiti lang ito ng tipid. Saka lumapit at naupo sa tapat niya para isuot sa kanya ang sapatos. No, ako na lang, kaya ko naman. Natigil siya sa pagsasalita nang hawakan na ng lalaki ang paa niya at isuot ang isa niyang sapatos. Tumingin ito sa kanya, ngumiti, saka isinuot ang kabila. Her eyes fluttered like butterfly wings. Pumesto ang lalaki sa kanyang tabi, saka humarap sa kanya. Tila naghihintay sa kanyang sasabihin. When can I expect the plan, engineer? Tanong niya. In a few days. Hindi na niya kaya ang tensyon. Gayun din ang bango nitong tila nanunuot sa kanyang ilong. Tumayo siya. Inilahad ang kamay. Thank you for coming. You may stay and finish your drink. Tumayo rin ito. Tinanggap ang kanyang kamay na kung bakit ba naisip niyang magandang ideya kung naiilang na nga siya rito. Pero gusto niya lang ibalik ang kapormalan ng kanilang ugnayan, kaya ganun ang ginawa niya. His grip was firm and warm. Binawi na rin niya ang palad maya-maya at nagmamadali ng umalis. Sa labas ay naabutan niya si Danica na naninigarilyo. Let's go, Danica. Anyang hindi man lang huminto at sumakay na sa SUV na minamaneho ng driver. Nakasunod sa kanya ang sekretarya. Manong sa bahay. Anya sa driver. Lumingon siya sa bahay. Nakatingin sa kanya si Ramon. Palibasa ay hindi naman ganun kadilim ang tent ng sasakyan at maliwanag sa labas. Siguradong naaninag siya nito kahit paano. Kaya siguro ito sumaludo sa kanya. May ngiti sa labi. Bahagya siyang kumaway dito. Ang puso ay kumikibot pa rin. Naunawaan niyang bigla na 10 taon na pala sa sistema niya ang lalaki. I'm very sorry, Army. Hindi ko rin inasahan na sa ganitong paraan mo malalaman. Walang madama si Armida kung hindi ini sa boyfriend na ngayon ay officially ex na. Kumalat kasi sa social media ang video nitong may kahalikan sa isang casino sa Las Vegas. Isang kilalang starlet vlogger. Siyempre, damay siya sa issue. Picture niya, ni Felix at ng vlogger ang karaniwang post. Binasa niya ang mga comments sa social media. Pabor naman sa kanya ang karamihan sa mga iyon. At anumang husay ni Felix sa Senado ay nabura sa isang viral video lang. Sa isang banda, naawa siya sa lalaki dahil alam niyang malaki ang epekto ng balita sa karir nito. May plano itong tumakbong vice-presidente sa susunod na eleksyon at pagkatapos niyon ay presidente. Pero sa isang iglap, parang pinagkatuwaan na ito ng lahat. Ikinumpara ang edad nito maging ang itsura sa vlogger. 22 years old kasi ang babae. Si Felix ay 40. Hindi man pangit ang senador, kumpara sa isang napakaganda at napakabatang vlogger, maaaring masabing madaming makukuhang nakahihigit ang vlogger. Pero ano ba ang pakinga doon? Nakakainis lang dahil bigla siyang kinaawaan ng sambayanan. Kahit hindi siya kilala ng mga ito, biglang naglabasan ng accomplishments niya bilang mayora, kung saan siya nagtapos ng pag-aaral, ang public service niya, ang awards niya at ng bayan at kung ano-ano pa.
We need to talk, Army. Please, I have so many things to say. Sabi ni Felix. So ngayon gusto mong makipag-usap? Ilang ulit ko nang sinasabi sa'yo mag-usap tayo nitong nakaraang ilang buwan pero nasan ka? Nasa Vegas pala, may kasamang babae. Iritadong sabi niya. It's over, Felix. Alam naman nating pareho. I don't want to have anything to do with you anymore. I need to talk to you. I'm busy. Una ang bayan. Sarkastikong sabi niya. Ginaya ang litanya nitong kasinungalingan lang naman pala. Hindi nito inuna ang bayan, obviously. Tinapos na niya ang tawag. Ma'am, okay ka lang? Tanong ni Danica nang matapos ang araw. Napagod silang dalawa sa intriga sa internet. Ang dami-daming tumatawag sa kanya. Lumingon siya sa bintana. Umuulan sa labas. Yes, I'm perfectly fine, Danica. Nagpaalam na rin ito, habang siya naman ay nagpahatid na sa bahay niya. Katatapos lang ng gawaan last week. Hindi nga sigurado kung bakit may lungkot sa puso niya na hindi na makikita pang muli si Ramon. What they had was electrifying. Kung minsan, magkatitigan lang sila ay para na siyang natutunaw. Ilang ulit siyang nagtungo sa bahay na ginagawa kahit hindi naman kailangan para lang makita niya ito. Si Manang Trudes ang numero unong intrigera at sinasabi agad sa kanya kapag naroon si Ramon na para bang nahuhulaan ito kung ano ang tunay niyang sadya. May pakiramdam siya na hindi naman kailangang magpunta ni Ramon madalas sa bahay, pero halos araw-araw itong naroon. Kaya siya man ay halos araw-araw ding dumadaan, kahit hapon na o kung minsan ay tanghali, para lang masilayan ito. Hanggang sa huli, hindi siya umamin sa lalaki na kilala niya ito. Hindi nga sigurado kung kumbinsido ito, pero nirespeto naman ang kagustuhan niyang wag ng pag-usapan iyon. Kahit pa nga wala siyang direktang binanggit dito. Naramdaman lang nito. At dahil nakakadama siya ng kakaiba para kay Ramon, tinangka niyang makipagkita kay Felix para makipag-break na officially. Anyway, formality na lang naman talaga yon pero busy daw ito. Parang bastos naman makipag-break sa text o tawag kaya naghintay siya. Iyon pala, ito ang matagal nang nambababae. Malakas na ang ulan nang makarating siya sa bahay. Wala namang bagyo pero tag-ulan ng talaga. Nang makapasok sa loob ay sinalubong siya ni Manang Trudes. Ma'am, nakakatuwa. Wala ni isang tulo. Ang galing talaga ni Ramon. Bulalas nito. Kasundo nito ang lalaki. Sa 3 buwang gumagawa ni Ramon sa bahay, naging magkaibigan na ang dalawa. Napangiti siya pero nakadama din ng lungkot. Hindi na niya makikita pa si Ramon. Naipadala na niya rito ang huling tseke. Wala nang dahilan para magpunta ito doon. Pero pwede ko pong sabihin parang may naririnig akong tulo sa kwarto ko, ma'am. Para bumalik dito. Bulong nito na parang hindi silang dalawa lang ang tao. Si Manang Trudes. Bulalas niya. Nag-init ang muka. Aminin na ninyong bagay kayo, ma'am. Kaysa naman malungkot pa kayo dun kay Felix sa mukha namang hindi kayo mapapaligaya. Pumatol pa sa batang-bata. Huwag ninyong sabihin babalikan niyo pa. Pagkatalino ninyo, abay gamitin po ang kukots. Idiniin pa nito ang daliri sa sentido. Samantalang si Ramon, tinginan pa lang ninyo. Para bagang nagbalik ako sa panahon ni na Vilma at Boyet. Natawa siya. Wala po kayong aalalahanin kay Felix, Manang. Wala na po kami. At si Ramon, may pag-asa naman siguro. Hindi ko po alam na tsismosa pala kayo, Manang, ha? Tumawa ito at sinabing sabihin na lang daw niya kung maghahain na. Tumuloy siya sa silid at nagbabad sa tub. Nang umahon ay nagpalit na siya ng pambahay. Bumaba na rin siya. Nasa gitna siya ng hagdan ng masorpresa. Nakita kung sino ang pinagbuksan ni Manang Trudes. Si Ramon. Good evening, ma'am. Nakangiting bati ng lalaki. Sumaludo. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Good evening. Pinatawag ko, ma'am, at parang may naririnig akong tulo sa kisame ko eksaktong nandito rin pala sa atin kaya dumaan na dito. Pasimpleng kumindat sa kanya ang matanda. Grabe si Manang. Sa loob-loob niya pero sino ba siya para magreklamo? Ang totoo ay gusto niyang makita si Ramon. Miss na niya ito. Tuloy ka? Sabi niya, napangiti. Ewan, ang saya-saya niyang bigla. Ay, dito ka na kumain, ha, Ramon? Ma'am, ayos lang ba? Madami naman akong niluto. Opo, okay lang.
Ramon, dito ka na mag-dinner. Aniyaya niya sa lalaki. Tumango naman ito. Salamat. Ay siya, maghahain na ako. Maiwan ko muna kayo. Paalam ni Manang Trudes. Lumapit na siya kay Ramon. Bago pa siya makapagsalita ay hinagkan siya nito sa pisngi. Beso lang, pero hindi nito normal na ginagawa yon. Mukhang nabigla din ito pero nagpatay mali siya, kaya ganoon na rin ang ginawa niya. Mabuti nandito ka sa bayan. Komento niya. Saglit ikukuha kita ng tuwalya. Napansin kasi niyang basa pala ang jacket nito. Hindi, ayos lang. Hinubad nito ang jacket. Polo shirt ang nasa ilalim. Ang bango nito. Mainit-init ang katawan. O baka imagination lang niya. O baka siya ang mainit. Hindi na niya alam. Isinabit nito ang jacket sa coat rack. Kumusta? Okay lang. Saan ka galing yan? Manila. Manila? Kanina ka pa tinawagan ni Manang? Hindi naman. Nandito na ako nung tumawag siya. Bakit? May iba ka pa bang ginagawa dito? Wala. Sumadya lang talaga ako kasi may gusto kong makita. The house? Sabi niya. Baka nalaman nito ang weather forecast na uulan, kaya naisipang dumalaw na rin para masigurong maayos ang gawa nito. Yung may-ari. May gusto ko dun eh. Sukat biglang nag-init ang kanyang muka. Para kang sira. Ngumiti ito. Nabasa ko ang balita. Gusto ko lang malaman kung ayos ka lang. Oh, he was thoughtful. Pwede namang itawag na lang ito iyon, pero naroon ito para puntahan siya. Mabuti pa ito, nagawa siyang sadyain. Samantalang si Felix, ilang buwan na siyang pinaghihintay. Oo, okay lang naman ako. Thank you for asking. I'm sorry to hear about what happened. Wala yun. Matagal na kaming naghihintayan lang. I was supposed to break up with him but he's always busy. Yun pala ganun ang ginagawa. Naririnig ko na noon na may babae nga daw, pero hindi ko naman confirmed kaya hinayaan ko lang. Pero wala na talaga kaming communication halos kaya makikipaghiwalay na talaga sana ako. Gusto ko lang personal. Pero yun nga, busy daw siya palagi at natigilan siya. Bakit siya nagpapaliwanag sa lalaking ito? Why are you smiling? Wala, masaya lang ako. Napasingap siya nang kabigin siya nito. Ramon. Namiss mo ba ako? Ha? Namiss mo ba ako, ma'am? Napaingos siyang bigla. At bakit naman kita mamimiss? Hula ako dahil may gusto ka rin sa akin. Ngumiti ito, parang nagpapakyut sa kanya. Ang bisig ay nasa likod pa rin niya. Muling nag-init ang kanyang muka. Sobra ka na ha? Bakit naman? Dalaga ka. Binata ako. May gusto ko sa'yo. Mukhang may gusto ka rin sa akin. Pwede naman siguro akong manligaw. Manliligaw ka pa lang pala bakit yakap mo na ako? Napaingos siya, kahit napapangiti na nahihiya na kinikilig. Ayaw kitang bitiwan. Tutol ang loob ko. Napahagikik siya, naitakip ang isang kamay sa bibig. Pero ipinatong din ang mga kamay sa balikat nito. Bakit ba? Tama naman ito. Walang masama. Isa pa, sa nakaraang mga linggo ay damang-daman niya ang koneksyon nila. Hindi lang talaga niya mapawalan ang damdamin noon dahil nga sila pa ni Felix. Bukod pa sa hindi siya makaamin sa nagawa noon at pinanindiganan niya ang lahat. You're so cute, komento niya. Talaga? Tumango siya. Paano kapag liligawan mo na ako? Paano kung Manila-based ka? 2 oras mahigit lang kapag walang heavy traffic. Pwede rin hindi na ako magpunta sa office. May Zoom naman. Sira. Tumawa ito. Basta ikaw gagawa ko ng paraan. Ano, payag ka na bang magpaligaw? Yakap mo na nga ako Sasagarin ko na ha. What do you... Natigil ang sasabihin niya dahil siniil na nito ng halik ang kanyang mga labi. Mainit, mapusok, puno ng paghahangad. Tumugon siya ng buong puso, buong init. Ito ang lumayo. Saka nakangiting binulong. Nakita tayo ni Manang Trudes, pero tumakbo na siya pabalik ng kusina. Nag-init naman ang kanyang pisngi. Ikaw kasi kiss ka ng kiss. At mukhang mas dadalas pa. Matagal ko nang gustong maulit. Napatitig siya rito. Napalunok. Saka sinabi, You never believed all the times I said that wasn't me? Never.
Sinuntok niya ito ng pabiro sa dibdib, saka indirectly ay inamin. Buti nagustuhan mo pa rin ako. Itinaas nito ang balikat. Naisip kong siguro ganun talaga kapag napagtripan ng mayamang maldita. Napahagikik siya saka ito hinigit patungo sa kusina. It was a sorority test. To shave your thing and take a video of it. Tumingin siya rito. Hindi naman kita ang mukha natin, I swear. Huwag kang mag-alala. Inedit ko rin para saglit na saglit lang. I'm very sorry, Ramon. It bothered me for years. It still bothers me actually. Wala kang dapat alalahanin sa akin. Noon pa naisip ko nang hindi mo yun regular na ginagawa. Nag-iwan ka pa ng pera. Kailangan kong ibalik. Don't be silly. Sa dami ng discounts na binigay mo sa akin dito sa bahay. Gulat na gulat siya sa liit ng kanyang binayaran. Ngumiti lang si Ramon. Nagtungo na sila sa komedor. Walang tao doon pero nakahain ng masaganang hapunan. Binigyan sila ng space ni Manang Trudes. Kumain na sila, nagkukwentuhan. Nang matapos ay gumawa siya ng chai para sa kanilang dalawa. Sa itaas nila iyon ininom, sa sala doon. Dapat siguro akong magpaalam na, Armida. Pero ayoko pang umuwi, nakakahiyamang aminin. Sabi ni Ramon, umuulan, huwag ka nang umuwi. Malayo ang Manila. Irirentahan akong bahay sa malapit. Really? And why would you rent? Dahil may liligawan akong magandang babae. He was sweet. But she decided to tease him. Paano pala kung hindi ka sagutin? Sigurado akong sasagutin ako. Aba, ang lakas ng halakhak nito. Saka siya muling hinagkan at nagtanong. Tara na sa kwarto mo. Loko-loko? Oh, sabi mo pwedeng dito ako matulog. Oo, pero sa ibang kwarto. Naku, masarap pa naman akong yumakap ganitong malamig ang gabi. Ramon? Buntong hininga niya. May pagsuko. Fine, but no monkey business. No guarantees. Magsasalita sana siya pero tumahimik na lang. She wanted him. Noon pa niya yun alam. Kaya nang muli siya nitong hinagkan ay nagpaubaya siya rito ng buong puso. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay pinangku siya nito. Nginitian siya saka dinampian ng halik sa pisngi. Pinaikot niya ang mga kamay sa batok nito. Nalulunod siya sa emosyong bumaha sa dibdib. She knew she had fallen in love with a man. At alam niya kung bakit. Ito ang hinahanap niya noon pa. Hindi mula sa una nilang pagkikita, kung hindi ang lahat ng katangian nito. He was almost perfect. Sa mundong ginagalawan niya ay bihira ang tulad nito. He possessed the kind of maturity even old people did not. Hindi rin ito intimidated sa kanya, pero kasabay niyon ay hindi rin siya tinatangkang i-intimidate. Kadalasang either or lang ang mga taong nakakasalamuha niya. Si Ramon ang tipo ng lalaking hindi magdadalawang isip ipahayag ang pagtutol kung hindi nito gusto ang sinasabi niya. Pero gagawin ito sa banayad na paraan. May lambing, may pagpapahalaga sa opinyon niya. He made her feel important as a woman, as a person, and not because she was the mayor of the town. Hindi dahil maimpluwensya at makapangyarihan ng kanyang pamilya. Hindi ang mga yon ang basihan ng pakikitungo sa kanya ni Ramon. Para dito, siya si Armida at sapat na yon para sa lahat ng paghanga nito at paggalang. Wala siyang dapat patunayan sa lalaki. Nang makarating sa kanyang silid ay maingat siya nitong ibinaba sa kama. Saka muling hinagkan ang kanyang mga labi. Nag-init agad ang kanyang pakiramdam. Naalalang tanging ang lalaking ito ang nagdulot ng ganoong init sa kanya. Pinabayaan niya itong hubarin ang kanyang damit. Hinubad rin ito ang mga damit. God, he was gorgeous. Mas lalong gumanda ang katawan nito ngayon. He also smelled wonderful. Napakaganda mo, ma'am. Sabi nito, ngumiti. Tila naaliw sa ma'am. Oh, stop calling me that already. Napaingo siya. Inilapit nito ang mga labi sa kanyang tainga. Ikaw ang ma'am ko. Ikaw ang reyna. Ikaw ang masusunod sa lahat. God, that made her feel like a goddess. If so, then kiss me. Agad itong tumalima. Mula roon ay ginawa nila ang bawal. She was breathing against his lips as he gave her tiny kisses on the face. Niyakap siya nito, saka pumihit.
Sa gayon ay mapunta siya sa ibabaw nito. Muli itong humalik sa kanyang labi. Saka siya pinabayaang humiga lang sa ibabaw nito. Maingay ba ako? Naitanong niya. Dumaan sa isip kong i-soundproof tong kwarto para sa susunod hindi na maiskandalo si Manang Trudes. Napaangat siya saka tumitig dito. Oh my God, ganun ako kaingay? Nakabuka ang kamay nito nang haguri ng buhok niyang bumagsak. Saka siya hinagkan sa labi. Ang sarap-sarap nitong humalik. Nakakabaliw. Gustong-gusto ko na maingay ka. Oh my God, nakakahiya. Nasa baba naman hindi ka narinig nun. Binibiro lang kita. Ikaw kasi. Umingo siya pero muling dumapa sa katawan nito. Mahigpit itong niyakap. Bakit ako? Grabe ka kasi. Tumawa ang lalaki. Salamat. Ngumiti siya. Nanatili siya doon at hindi na namalayan nang hilahin siya ng pagod at antok. Iha, nakikiusap yung mag-ama. Pagbigyan mo na. Anyway, it's just for show. It's just politics. But Papa? I know. Bumuntong hininga ang matanda. Kahit ako, Iha, naiirita sa mag-amang yun. But Felix is the only one who stands a chance to win from the party. Malakas ang kalaban, at pareho nating ayaw manalo yun. Hindi agad nakaimik si Armida dahil totoo ang sinabi ng matanda. Si Felix lang sana ang pambato ng partido. Malakas ito sa mga tao. Pero dahil sa viral video, naging meme at kailangan siya nito para makabawi. May boyfriend ako, Papa. It just sort of happened. Ipapakilala ko na nga sa iyo sana ni Mama. Siya ang gumawa nitong bahay. I heard good things about him. Baka naman pwede mo siyang kausapin, anak. Anyway, like I said, it's all for show. Hindi ko pa naman alam ang detalye. Mas magandang kausapin mo na lang si Felix. Pumayag na rin siya. Tinawagan siya ng ex at sinabing pupuntahan daw siya agad. Hindi na lang muna niya sinabi kay Ramon ang lahat dahil hindi pa naman niya alam kung ano ang gusto ni Felix. Dumating ito sa opisina niya ng tanghali. May dalang mga pagkain. Sa mismong opisina niya ay mayroong space para sa maliit na meeting. Doon inihain ng bodyguards nito ang pagkain. I'm sorry, Army. Panimula nito. Sit down. Sabihin mo sa akin ang plano. Direct to the point siya. The whole thing with Lexi Santillan is killing my career. Pag-amin nito, kasabay ng isang buntong hininga. I need your help. My campaign team said that I should post videos of us. Hindi naman eksaktong palalabasin na nagkabalikan na tayo. Pero palalabasin na napatawad mo ko. I'm very sorry. I have a boyfriend. You don't know him, but I will talk to him. I can talk to him. Tumango siya. Pero ayokong magtagal to, ha? Sa palagay ko, hindi naman magtatagal. Nagkasundo sila. Mulit-muli itong nag-sorry. Mukhang totoo sa loob nito kaya mabilis niya itong napatawad. Nagkwentuhan sila. Nagtawanan na rin. 3:00 na ito ng hapon nagpaalam, habang siya naman ay nagtrabaho na. Maya-maya na niya sasabihin kay Ramon ang lahat. Total ay dadalawin siya dito sa bahay. Inabot na siya ng 6:00 sa opisina at 7:00 na siya nakauwi. Naghintay siya hanggang 8:00 pero hindi pa rin dumating si Ramon. Pagtingin niya sa phone, nabigla siya nang makita ang mga message mula sa kanyang sekretarya. Kumalat na pala agad ang video nila ni Felix na masayang nagtatawanan at kumakain. Kinunan pala sila ng video ng bodyguard nito. Ang siraulong Felix, hindi man lang sinabi sa kanya. Diyos ko, agad niyang sambit. Saka tinignan ng chat nila ni Ramon. Online ito, ilang minuto pa lang ang nakakaraan, pero walang message sa kanya. Malamang na nakita na nito ang video. At baka kung ano ang naisip dahil ang caption ba naman ni Felix ay, You're simply the best. at nakatag siya doon. Hindi na siya nag-isip at nagpa-drive agad sa bahay na nirerentahan ni Ramon. May susi na siya doon, tulad nito sa bahay niya. Alam niyang masyadong mabilis ang pangyayari sa pagitan nila, pero natitiyak niyang ito ang the one. Ito ang gusto niyang makasama habang buhay. Hanggang sa buksan niya ang pinto at makita ang isang babaeng walang pang itaas. Nakasaklang dito. Napalingon ang dalawa sa kanya.
Agad na siyang tumalikod at tumakbo patungo sa sasakyan. Tuloy-tuloy ang patak ng mga luha. Galit na galit. Sinabi ng tigilan mo na ako, Kay. Iritadong sabi ni Ramon sa babae sa ibabaw niya. Saka ito binuhat at ibinaba sa sofa. Tumayo siya. Tinampot ang blusa ng babae at inabot dito. Ibinagsak niya ang katawan sa one-seater. Saka napahawak sa sentidong parang tumibok. Lalo nang sumama ang pakiramdam niya. Kahapon pa siya nilalagnat. May sipon. Mabigat ang pakiramdam. Umuwi siya ng matahaw mula Maynila na parang tatrangkasuhin. Nakatulog na siya sa sofa at nagising ng masama pa rin ang pakiramdam. Nagpa-deliver na lang siya ng pagkain at uminom ng gamot. Inabot niya ang phone. Padadalhan sana niya ng message si Armida nang maunawa ang naging draft ng message niya kanina sa babae. Hindi pala niya na ipadala, kaya siguro siya pinuntahan na sa bahay. Munti ka na siyang napaungol sa inis. Matalim ang sulyap sa babaeng walang pang itaas. Umuwi ka na. Ay niya rito sa makailang ulit. Binigyan mo pa ako ng problema. Ayaw mo pa talaga sa akin? Dinayo pa kita dito. Ilang ulit ko ba sasabihin sa'yo na walang tayo, Kay? Pambihira ka naman, oh. Girlfriend ko yung umalis dahil sa'yo. Paano ko ngayon ipapaliwanag yan? Ang sama pa ng pakiramdam ko, pambihira ka. Sampa ka ng sampe. Napailing siya pero natigilan din dahil naliyo sa paggalaw ng ulo. Nagbihis ang babae, saka siya nilapitan para sa latin sa leeg. Mataas nga. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, Anong oras? hindi ko na maalala. Lumipat siya sa sofa at napapikit. Agad siyang nakatulog at nagising sa munting tampal sa kanyang pisngi. Namulatan niya si Kay. Fling niya ito once upon a time. Labas-masok sa buhay niya kahit ilang ulit na niyang sinabing hindi na mauulit ang noon. Obsessed ang babae sa kanya. At the same time, obsessed ding makakuha ng atensyon na hindi niya maibigay kaya madami ring iba. Siguro ay 2 buwan lang silang nagkaroon ng pisikal na relasyon. Pero umiwas siya agad dahil nararamdaman niyang seryoso ito. Siya ay hindi. Nagluto ako ng arroz caldo. Kumain ka na muna. Bukas na ako uuwi. Magpahinga ka na muna. Si Armida, Bukas mo na tawagan ng girlfriend mo. ime-message ko siya. Pinagpalit ka na nga sa iba, may message mo pa. Anong sinasabi mo? Tanong niyang masama talaga ang pakiramdam pero sumubo ng arroz caldo na nasa coffee table. Tignan mo sa Facebook, pero bukas na. Pagkakain mo, uminom ka ng gamot at mahiga ka dun sa kwarto. Hindi na nga lang siya umimik at kumain na nga kahit hindi naubos ang laman ng mangkok. Nang matapos ay uminom siya ng gamot. Naghilamos at nagsipilyo. Saka nagbalik sa sala para kunin ang phone. Nahiga si Kay sa sofa. Wala siyang enerhiyang paalisin ito. Isa pa ay gabi na rin. Baka mapahamak pa sa daan. Hindi na siya nagtataka kung bakit ito naroon. Lulubog lilitaw ito sa buhay niya. Parang sa tuwing makikipaghiwalay sa iba, sa kanya lalapit. At kapag natiyak na wala pa rin aasahan, lalayas ulit. Ilang taon na itong nagtatangkang ibalik ang dati nila. Kung minsan, naawa na rin siya sa babae at naiisip na marahil talagang kinulang ito sa pagmamahal. Nagtungo na siya sa silid at nahiga sa kama. Tinawagan niya si Armida pero hindi ito sumasagot. Nagpadala na lang siya ng message. It's not what it looked like, Armida, mahal. Talk soon. Love you. Nakatulog na rin siya agad. Kinabukasan ay tanghali na siyang nagising. Bumaba na ang kanyang lagnat ayon sa thermometer na iniwan ni Kay sa bedside table. May message ito sa kanya. Ang sabi ay umuwi na ito ng Maynila. May message din si Armida. It's over between us. I don't wanna see your face again. Don't call, don't text, just get lost. Bigla siyang napabangon kahit masama pa rin ang pakiramdam. Agad niyang tinawagan ng babae pero hindi ito sumasagot. Napatutup siya sa noo. Naliyo siya. Kung pupuntahan niya si Armida, baka mahawa pa. Paano rin siya makakapagmaneho sa ganong estado? Kung sasabihin niyang masama ang pakiramdam niya, baka maisip pang nagpapaawa siya o gumagawa ng excuse. Ang selosa mo naman, ma'am. Sa isip-isip niya, napapangiti sa isang banda kahit immature. Paano?
Isang Armida nagselos at nagalit. Hindi ba nito alam kung gaano ito kaganda? Kung gaano siya kaswerte dito? Nagselos pa ito kay Kay. Ibig sabihin siguro, talagang medyo patay na patay din sa kanya. Tulad niya rito. Baka lamang lang siya ng konti. Dahil para ba siyang magkakasakit kapag hindi naririnig ang tinig nito buong araw. Kahit nga hindi siya mahilig sa video calls, hindi pwedeng wala sa bawat araw kapag nasa Maynila siya at nasa Marahuyo ang nag-iisa at bukod tangi niyang future esposa. Handa siyang pakasalan ng babae sa lahat ng simbahan, kaya sana naman ay sagutin na nito ang tawag niya. Video call ang tinangka niya. Muli, hindi nito sinagot. Pambihira talaga si Kay. Puro problema ang dala. Sa isip-isip niyang nanggigigil sa babae. Noon niya naalala ang sinabi nito kahapon nang lango siya sa virus at gamot. Kaya nagbuka siya ng Facebook para lang mapanganga sa nakitang video ni na Armida at Felix. Biglang uminit ang ulo niya at muling tinawagan ng girlfriend pero hindi pa rin ito sumasagot. May kung anong hinig na kumalat sa kanyang katawan. Pangamba ba yun? Sakit, panic. Hindi niya matukoy. Inalam niya kung kailan na-post ang original video. Hayun, nasa profile pa rin ni Villamin. Kahapon na-post, 4:00 ng hapon. Noon sumulpot ang isang Facebook story ng Mayora. Kasama nito si Villamin sa isang restaurant sa Tagaytay. Kilalang kilala niya ang restaurant kahit hindi nito tinag. Dahil doon niya dinala si Armida sa unang formal nilang date. Ang caption nito, "Best man ever." Para siyang tinadyakan sa dibdib. Naunawaan niyang nagsinungaling lang sa kanya ang babae tungkol kay Villamin. Ginamit lang siya nito. Kung totoong wala itong feelings para sa senador, dapat ay hindi na ito nakipagbalikan. Iisipin sana niyang pinagseselos lang siya ng babae. Pero nauna itong makipagbalikan kaysa makita si Kay sa bahay niya. Ang tanging naiisip niya, nagkalayo ang dalawa dahil na rin babaero si Villamin. Pero nang makipagbalikan dito, tinanggap nito dahil all along, gusto pa rin. Rebound lang siya. Gusto lang sigurong pamukaan ng senador. Ano nga ba ang laban niya doon nang minsan niyang tignan ng credentials? Mas mahaba pa yata sa konstitusyon ng Pilipinas ang listahan. Education, advocacy, legislative achievements, awards and recognitions at iba pa. Naisip na lang niya noon, mas gwapo naman siya. Siyempre walang totoong bigat yun dahil hindi naman superficial na tao si Armida. Hindi naman pangit si Villamin. Konsola lang niya sa sarili dahil kahit paano, sa isang aspeto ay hindi siya palalamang. Kahit ito na ang lamang sa lahat. Galing ba naman sa pamilyang politiko, hasyendero pa, abogado, at nababalitang future president ng Pilipinas. Nakapagtataka pa bang hindi siya ang pinili ng Mayora? Kaya pala nakikipag-break kagabi ang babae. Pinuntahan pa siya. Hindi ba yun ang sinabi nito noon? Na ayaw nitong makipag-break sa text o tawag. Buong akala niya, nagselos ito kay Kay. Tapos ngayon ay, don't call, don't text, just get lost. Aba magaling din ang babae. Pinadala na lang niya ito ng mahabang mensahe. Puno ng hinanakit. Huling text ko na to, huwag kang mag-alala. Kala ko nagselos ka kay Kay. Yung babae dito kagabi. Nakafling ko yun nung araw. Pero hindi kami. Nagpunta dito, pinatuloy ko naman. Masama ang pakiramdam ko nung pinatungan ako. Pasulpot-sulpot lang yun talaga. May kontak sa mga tao ko. Kaya alam palagi kung nasan ako. Nung isang araw pa ako may sakit. Hindi ako nagpapaawa sa'yo kung ano man. Gusto ko lang maintindihan mo. Mukhang pumili ka na talaga at parang masaya ka naman sa napili mo. Hindi ko masasabing masaya ako para sa'yo dahil magsisinungaling ako. Siguro darating ako doon pero sa ngayon, sama ang loob ko sa'yo, Armida. Pero naiintindihan kita. Mahal kita pero masama talaga loob ko sa'yo. Pinadala niya ang message kahit hindi na binasa ulit. Bahala na. Nagdedeliryo na yata siya sa puntong yon. Naghilamos siya, nagsipilyo, saka tumaas at humiga. Mahina na nga ang pakiramdam niya. Para pa siyang binabangungot ng gising sa imahe ng video. Isang mayora at isang senador. Ano ang laban ni engineer? Tuloy, tumulo ang luha niya.
at hindi na niya maalala kung kailan yun huling nangyari. Siguro nun pang pumanaw ang kanyang ama. Armida, binibiyak mo ang puso ko. Sa loob-loob niya, hindi na kailangang tignan ang larawan ng babae sa phone dahil kahit kailan at saan, kaya niyang makita ang maganda nitong mukhang mahigit 10 taon nang hindi mawala-wala sa isip niya. Ayo po, madam. Talagang masama ang pakiramdam nung umalis dito nung isang araw. Sabi ko nga po, huwag nang tumuloy dyan sa Marahuyo eh. Pero sabi po, may usapan daw kayo. Tinawagan ko nga rin po kanina kasi nag-aalala ko. Sinagot naman, ang sabi may trangkaso yata siya kaya baka next week pa babalik. Bakit kasi bumiyahe pa siya para siyang sira? Bulalas tuloy ni Armida sa personal assistant ni Ramon. Si Mitch, babae pero mas macho pa sa mga mason. May girlfriend. Madami daw chika babes. Karaniwang kalmado siyang makiharap sa mga tao. Pero pagdating kay Ramon, sirang-sira ang image niya. Kilala mo ba yung Kay? Tanong niya. Muli, out of character sa kanya pero hindi niya maawat ang sarili. Tumawa si Mitch. Yung babaeng ahas, madam. Naku, pulupot ng pulupot po yun kay engineer. Tinataboy na nga yun, pa. Hindi naman po yung type ni boss, kaso buntot ng buntot. Pinag-uusapan nga minsan dito ng mga tao dahil lahat kami dito mini-message minsan. Para lang matanong kung nasan si boss. Kahit nagbili na si boss na wag sabihin. Siyempre yung iba nabobola ng babae. Mga lalaki eh. Anong nangyari, madam? Nagpunta ba dyan? Naku, wag na lang ninyong pansinin. Parang medyo may kring-kring yun kaya siguro naaawa rin si boss eh. Hindi siya satisfied sa narinig. May kring-kring kaya sumampa ng hubad sa lalaki. Ewan, nakakagalit pa rin talaga. Pero hindi niya matiis si Ramon, lalo na nang mabasa ang message nito. Hindi niya matanggap na ito pa ang masama ang loob. Pero kasabay noon, ayaw niya naman na masama ang loob nito. Lalong hindi niya mapayagang nag-iisa ito sa bahay at may sakit pa pala. Ang hirap magmahal. Sige Mitch, salamat ha. Sabi niya sa babae, tinapos na ang tawag. Sumulyap siya sa relo, 6:00 ng gabi. Kanina pa siya hindi mapakali. Mula sa Tagaytay ay tumuloy siya sa meeting ng mga barangay captain. Dapat ay umuwi na siya pero kanina pa siya binabagabag ng message ni Ramon. Tumuloy na lang muna siya sa bahay nito. Binuksan niya ang pinto gamit ang susing bigay nito. Tahimik na tahimik ang buong kabahayan. Sumilip siya sa kusina. May pinagkainan sa lababo. Hindi tipikal kay Ramon dahil masinop ito. Sanay daw ito na pagkakain ay maghuhugas agad. Kaugalian nito mula pagkabata dahil lumaking kasama lang ang ama at kalaunan ay nag-iisa. Nang mapadaan ang mga mata niya sa basurahan ay nakita niyang merong paketeng pinaglagyan ng gamot. Dali-dali na siyang nagtungo sa silid. Nakita niya roon ang lalaki, nakatagilid ng higa, tulog. Napaluha na siya, nahahabag dito kahit naiinis pa rin. Ewan, pagdating talaga sa lalaking to para na siyang baliw. Sinalat niya ito sa leeg. Hindi naman na mainit, pero may sakit nga dahil may thermometer sa bedside table. May tubig din at gamot doon. Pinabayaan muna niya itong matulog dahil wala pang pagkain. Nagpa-deliver na lang siya sa kilalang kainan. Naglinis muna siya kahit malinis naman din ang bahay. Nang matapos ay eksaktong dumating na ang mga pagkain. Muli siyang tumaas para gisingin si Ramon. Nang magmulat ito ng mga mata ay halatang nabigla nang makita siya. Bumangon ito pero agad ding ibinagsak ang katawan, napahawak sa ulo. Armida. Sambit nito. Tinatagan niya ang tinig. Ano oras ka huling uminom ng gamot? Ano oras ka huling kumain? Kanina pa ako kumain. Iinom ako ng gamot. Nasa phone. Nakaset ang alarm. Anong ginagawa mo dito? Maingat itong sumandal sa headboard. Tumitig sa kanya na para ba itong naghahalusinasyon. Saka biglang naghihinanakit na sinabi. Akala ko ba get lost na ako dapat? Don't call, don't text ka mo. Anong ginagawa mo dito? Ayaw mo? Pinandilatan niya ito kahit nahabag na naman. Ewan ba niya? Sinabi ko ba? Nagtatanong lang naman ako. Masama loob ko sa'yo eh. Sukat bigla siyang napaiyak. Agad siya nitong niyaka pero agad ding kumalas.
Baka maawa ka sa akin. May flu vaccine ako, wala rin akong pakialam. Iningusan niya ito. Bakit may nakasampa sa yung babae kagabi? Sumampa nga sa akin yun bigla. Naghubad na lang saka ako sinampahan. Saktong pagbukas mo naman ng pintuan. Kafling ko noon yun, wala na kami. Hindi kita ipagpapalit doon o sa kahit na sino. Ikaw lang naman ang handa ako ipagpalit eh. Nilagay mo pa sa Facebook. Parang wala kang iniwang basag na puso dito sa matahom. Bigla tuloy siyang napatawa sa pagka-absurd ng pagdadrama nito. Kahit naaawa pa rin dito dahil lalata namang masama pa rin ang pakiramdam. Medyo magaspang pa nga ang tinig at barado ang ilong. Tapos pagtatawanan mo pa ako. Patuloy nitong biglang napangiti na rin. Hindi ako natural na madramang tao, Mayora. Hindi rin ako masalita. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Bakit ka nga nandito? Ayaw mo nga. Kapag dumating ang oras na ayaw na kitang makita o makasama, dalhin mo na ako sa mental. Oh, Ramon, you're melting my heart. Hinaplos niya ito sa pisngi. Balbon ito kaya may tubo na agad ng balbas na hindi naahit ng ilang araw. Yung Facebook story ko para sa'yo lang talaga yon. Sinadya ko yon para makita mo. Ikaw lang ang nakakita nun. Naiinis kasi ako sa'yo kasi may babae ka dito. Nagbunta ako kagabi dahil kinausap ako ni Papa, pati ni Felix. Nakiusap yung tao na palabasin ko daw na pinatawad ko na siya. Okay na kami, para sa image niya. Tatakbo kasing vice president yun at kailangan din naman ng partido. Alam ko, naiintindihan ko naman na hindi tama. Pero may mga bagay na minsan kailangan kong gawin para sa politika, sa bayan. Napabuntong hininga siya. Ito ang isa sa mga dahilan kaya ayoko na. Kaya last term ko na at hindi na ako tatakbo ulit. I absolutely hate lying. Sa kasong ito kay Felix, hindi naman eksaktong pagsisinungaling pero parang gano'n na rin. Alam kong unfair hilingin sa'yo. Bakit mo naman naisip na hindi ako papayag kung kilala ko naman kung sino ang kalaban? May inis siguro ko. Pero hindi naman ako ganoon kababaw para hindi maintindihan na minsan may mga bagay na kahit ayaw natin, kailangan natin gawin. Agaw nito. Oh God, he was perfect, she said. Pero ayoko na rin kasi ayokong nagdadrama ka. Napangiti siya, saka hinaplos ang pisngi nito. Ang laki-laking lalaki nagdadrama. Bigla itong napangiti. Hindi ba bagay? Bagay naman kasi para sa akin. Parang pelikula. Tumawa ito saka siya niyakap. Mahal mo ako, Armida, hindi ba? Of course. May sakit sa kanyang malamang nagdududa ito doon. Mahal na mahal kita, Ramon. Salamat, Armida. Pakasal na tayo? Pagaling ka muna bago ka mag-propose. O kumain ka muna, baka gutom lang yan. Akmang tatayo na siya nang pigilan siya nito sa braso. Tayo na ba ulit? Tumango siya. At pangako, hindi ko na itutuloy ang kay Felix. Anyway, parang okay na yung post niya. Kanina lang nakahanap na ng iba yung Lexi. Kaya parang napunta ng simpatya ng tao sa kanya. Wala rin naman siyang pinost na kami. At yung nakita mo nga kanina, para sa'yo lang talaga yun. So all is well. Ngumiti ito at nagtungo sa banyo. Naghintay siya sa kama. Paglabas nito ay agad na inabot ang tuwalya at ipinunas sa muka. Saka siya nilapitan. Hinigit patayo at hinagkan sa labi. Pinagselos mo pa ako, ha? Sabi nitong ngiting-ngiti. Effective pala. Napahagikik siya. Sobrang effective. Pero wag mo na sanang ulitin. Ang sakit eh. Ikaw din kaya? Pangako ko yan. Noon niya narinig ang pagkalam ng tiyan nito kaya pinilit na niyang bumaba. Hindi nito pinawala ng kanyang kamay. Kahit hanggang sa kumakain na sila. Natatawa na talaga siya rito. Paano tayo makakakain? Noon lang siya nito binitiwan. Pasensya ka na. Akala ko kasi wala na tayo. Hindi ko kaya, Armida. Ano bang ginawa mo sa akin? Eh di kung ano rin ang ginawa mo sa akin. Nakangiting tugon niya. Wakas,